Kaya kung matutuloy itong Loveland City, lalo na itong sa medical field at saka itong sa educational field, ano? So, ibig sabihin, yung maraming mga pasyente na gustong hindi magpagamot o kaya magparitoke ng katawan. Dito lang sila pupunta sa Pilipinas kasi mura ang singil sigurado. In fact, ngayon marami na medical tourism, marami na. Marami na rin yung medical tourism. Pero karamihan, ang nagpupunta lang, mga Pilipino din. Pilipino-American. Balikbayan sa OFW. Pero ang maganda sana, makuha natin ang hindi lang OFW, kundi mga dayuhan. Mga foreigner talaga, no? Yeah. Kasi sa, naging successful na yun sa Thailand. Thailand, ang dami Amerikano nagpupunta sa Thailand para magpagamot. Dahil mura tsaka yung mismo mga doktor doon, graduate din sa Amerika. Actually, nag-practice din sila sa Amerika. Tsaka mga puti na Amerikano, nagpunta sa Thailand dahil doon magkatrabaho? Doon sila nagbukas ng klinika nila kasi wala yung lawsuit Ang problema nila rin, sila rin mismo nagre-reklamo doon sa lawsuit. Ang problema nitong mga Amerikano na nagpunta sa Thailand, sabi nila, nasusuya sila sa stress na meron kang kaso. No? Sabi nila, kasi kami, naging doktor kami, sabi nila, dahil meron kaming passion na maggamot ng mga may sakit. No? Itong nahaluan ng mga litigation, na-stress sila kung meron nagdemanda sa kanila. Kahit na wala pang nagdemanda, yung DTOC na baka magkamali ako, may magdemanda sa kanila na i-stress na sila. Kaya sila umalis, nagpunta sila ng Thailand, doon sila nagbukas ng mga klinika nila. Marami naman sumusunod na Amerikano sa kanila. Kasi nabalitaan din na ano ba yung assurance na magiging mura ang singil sa medical at saka sa schools dito sa Loveland City compare doon sa US o sa ibang mga bansa? Well, dahil sa hindi ang litigation dito masyado. Compare sa ibang bansa. Masyadong ang award ng mga kaso. At saka ang mangyayari niya, maski na hindi totoo yung reklamo, ang sasabihin lang ng lawyer mo, mag-settle ka na kesa mahaba yung asunto. O kaya baka matalo pa tayo sa asunto, ang bigat ng parusa sa atin. Maraming nagpa-file lang ng mga kaso na hindi naman maganda talaga yung kaso nila. Kaya lang dahil sa iwas sa yung mga professional, yung mga doctors, iwas kaso, settle na lang sila. Yeah. Dahil yun din ang suggestion ng lawyer nila. Kasi kung lumabang ka sa reklamo, mahaba yung hearing, ang laki na magagastos mo sa... So parang ganun din, kahit na Tapos kung ang jury, dahil nga jury sa Amerika, naniwala dun sa reklamo na hindi naman totoo, magaling lang umarte yung ganun, yung lawyer niya at yung pasyente, baka ma-awardan pa siya ng napakalaking amount, di ba? Kagaya nga nung yung bumili ng kape sa McDonald's, nagmaneho siya habang umiinom siya ng kape, naibuhos niya yung kape sa katawan niya, nanalo pa ng $750,000. Kung sa ibang bansa, parang stupid na naman yung korte na yun. Bakit nanalo pa siya ng kung magmamaneho ka, di natural, malamang mangyari, mabuhos mo yung kape mo sa sarili mo. Okay, tsaka meron lang bumabati si Dennis Mohano sa kanyang love na si Jenny na nasa Tarlac kasi nagwo-work daw siya sa Tarlac. Yan, from Dennis Mohano, yung kanyang girlfriend. Sana nakikinig si Jenny, Okay. So ibig sabihin ngayon, dahil sa
kung matutuloy nga itong Loveland City ito, at sabi mo nga ito'y halos kasing laki ng Metro Manila, no? So mga ano yan, no? Thousands of hectares, ano? Oo. Malaki talaga, no? So ibig sabihin kapag ka ito'y nabuo, sigurado bang magkakaroon ng ano to, investor? Oo. Ano? Yeah, kasi mura ang ano eh. Pag na ano yun, mura, dahil mura, siguradong maraming papasok ng investor. Kagaya dun sa Sungdu City. Actually, yung malaking portion ng Sungdu City reclamation ng gobyerno. Reclamation, So mura yung lupa dahil walang bahay na gigibain kung hindi yung na-reclaim yung lupa. Kaya maraming investor. Kaya lang yung Sungdu City wala naman kasing maraming doktor at teacher ang Korea. Hindi naman pareho ng Loveland City. Kaya lang, ang ano nila is commercial. Okay. In-attract nila ang maraming... Business. Parang parang ang idea kasi nila doon, masikip na ang New York na parang Wall Street. Dito na sa Korea. Parang gano'n. Parang Wall Street, Wall Street, Oo, parang gano'n ang idea nila doon sa Sungdu City. Maganda, kung tingnan nyo sa internet, makita nyo ang physical appearance niya, napakaganda rin. At gano'n din ang magiging appearance ng Loveland City. Medyo iba rin kasi yung Sungdu City parang New York halos ang mga building. So skyscraper Skyscraper yung mga building doon. I think yung Loveland City sa umpisa hindi masyadong skyscraper pero horizontal kasi gusto mo yung magaganda yung mga garden, saka yung mga halaman, saka yung mga ilog. Yun ang kaibahan ng malaki. So, physical appearance. No? So dapat palang Loveland City dapat may dagat din siya. Oo, tabi ng dagat. Kasi tapos malawak siyang galikod, may bundok pa, parang gano'n. Yeah, kasi yung mag-a-attract din ng maraming foreigner doon, yung dagat. Kasi ang mga mayayaman gusto nila, meron silang mga boat, meron silang mga yate, saka yung mga sport. So, kailangan din talaga may dagat. Pero, meron pang maraming ilog. Maraming bagong sport sa ilog. At ang Pilipinas, walang problema sa dagat at ilog. Walang problema. Basta tubig Mukhang kahit na saan ka pumunta rito sa Pilipinas, meron kang dagat na matatagpuan. Yeah, at the same time din, ang doon, naka-incorporate doon, yung paggamit ng alternative na source ng energy. Kagaya nung wind, dahil doon sa dagat, malakas ang hangin doon sa, pag sa taas ng dagat, doon maglalagay ng maraming wind tunnel. Tapos doon sa mga ilog naman, yun naman yung turbine, water turbine, wave turbine, lahat. So, kung pumapasok ng tubig galing sa dagat, nag-generate ng kuryente. Kung naman, may bagyo galing din sa bundok, pababa yung tubig, nag-generate din ng kuryente. So, maraming energy na ma-generate yung Loveland City by its natural source. So, ito ba ay itong Loveland City ba kailangan may master plan ito? Na isa lang ang gagawa, parang gano'n?